Audio Jungle. Audio Jungle. That's approximately 3 years. Okay? Fully paid. Oops. So, fully paid ka na. Nagulat ka na lang, fully paid na. So, magkano ang kapital mo after 39 months? 636 plus yung 20,000 na reservation fee. Ang nilabas mo lang ay 656,000 na kapital. Tama? Hulog-hulugan pa yan. Yun ang kapital mo. So ngayon, gawa na yung building. Tama? Kasi na-fully pay mo na yung down payment. Gawa na yung building. Eh gusto ko, realistic tayo mag-usap. Bigla ka nawalan ng trabaho. Eh di ba may balanse pa? Kasi down payment pa lang to eh. Tama po ba? So may balanse pa. Anong mangyayari? Kinukulit ka ngayon ng developer. Kailangan bayaran balanse. Or, anong ginagawa ng iba? Pag hindi kayang ipagpatuloy, assume. Hahanap ka mag-a-assume dyan. Lalong-lalong na, gawa na yan. Ang daming mangungulit. Alam niyo kung bakit po madaming mangungulit? Alam niyo ba kung bakit ang dami? Magugulat ka na lang. Paano nalaman ito na may kontrata ako dito, may unit ako dito, at nalaman, bakit naman na nagpapasyon? Ganyan kagaling ang mga brokers sa atin. Bakit? Kasi yung mga brokers na yan, kailangan kumita eh. May mga kliyente na yan, nakaabang yan. Nanay, magnanay, yung anak mag-aaral sa UPLB. Nag-ahanap yan ng tirahan. Lalong-lalo na, first condo with amenities, pagpipilahan talaga siya. So, bakit ngayon marami mag-aagawan? Because, naalala niyo yung sinabi ko kanina, ang reason kung bakit marami mag-aagawan is because of what we talked about earlier, yung economic situation niya. Because of a solution. Di ba po, konti nga lang ang masusupply. So, ibig sabihin, nawalan ka ng trabaho on that 3 years, on that 3rd year. Imagine ha? Tanong ko sa inyo ngayon, di ba? Ang mangyayari is 483 in 4 years, pero mauuna tayo. Mauuna, ito pinag-uusapan nating building. Sa 161 na yan, on that 3 years, lahat ba sila ay magpapa-assume? Or yung iba magpapatuloy? Diba yung iba magpapatuloy? Baka yung magpapa-assume lang dyan, 50 na kontrata. Yung iba patuloy. Ngayon ang tanong, kung 50 ang gustong at yung time na ikaw na ngayon ang kailangan magpa-assume ng unit mo, magugulat ka, wala kang kasabay. Pero ang laki ng demand. So saan makukuha yung demand? Because of that economic situation. So yun yung sumasagot kung paano siya pag-aagawan. Ibig sabihin, low supply against a very high demand. So, ganun po siya. Ngayon, naintindihan na natin na pag-aagawan yung kontrata mo. So, eto na si broker. Ma'am, sir! Papa-assume niyo daw yung kontrata niyo? Okay. Eto na po ang 656,000. Tanggapin niyo na po. Kami na po bahalang mag-assume, ipasalo niyo na sa akin. Papayad ka ba na after 39 months kang naghulog-hulog-hulog, ang ibibigay lang sa'yo is yung 656,000 lang? Hindi. Papayag po, hindi? Hindi. Diba? Hindi. Pinaghirapan mo yun eh. Tama? Pinaghirapan natin yun eh. So, ibig sabihin, magkano mo ito dapat presyohan? Magkano? Saan tayo pupunta para malaman ang presyo ng isang kontrata? Sino nakakalam dito? Maraming hindi nakakalam nito. Kontrata pa lang, pwede mo siyang presyohan. Hindi to titulo Alam niyo kung saan tayo lalapit? Doon sa mga marunong mag-appraise. Mga bangko.
Imagine, hindi titulo ha. Pupunta ka sa bangko. Hawak mo kontrata mo. Kontrata. Pwede po bang pa-estimate, pa-appraise magkano yung kontrata ko? Kasi, alam mo, sasagutin ka ng bangko niya. Kasi babayad ka, 3,000, 4,000, i-appraise nila yan. Pero hindi naman nila kukunin yan eh. Wala namang collateral na mangyayari. Tinanong mo lang yung actual na value. Tama? So, ano mangyayari? Ang sabi ng bangko ay, nakuha mo daw siya, di ba? Ng 4.2. So, every term, ano mangyayari? First term, tumataas yung presyo. First term, second term, naku, tumataas yung presyo, naging 5.4 na. Third term, naging 6 million na. At nagulat ka na lang, after 39 months, after 3 years, approximately more than 6.5 million na yung value pala ng kontrata mo. Ang sabi ng bangko, tumaas ng at least 2 million, 2.5 million yung value. Ibig sabihin, tumaas ang value niya. Ngayon, dahil nalaman mo, uy, sabi ng bangko, tumaas na pala ng milyon ang presyo nito. So, babalik ka na ngayon kay broker. Di ba binibigyan ka ng 656? Di ba hindi ka pumayag? Dahil ang presyo niya ay yung itinaas ng value plus ang hinulog mo. Yun ang presyo ng kontrata. So ano po tinuturo natin? Kung paano mo malalaman yung presyo ng kontrata. Just in case kapag kumuha ka at nawalan ka ng trabaho, alam mo yung gagawin mo. Alam mo kung paano siya presyoin ng maayos. Tama? So yan po yung tinuturo natin ngayon. So sabihin lang natin na nasa 3 million ang value na pala ng kontrata. Hindi titulo ha. Sulit ba na maibigay mo to mapasalo ng 3 million? Kaya ang kapital mo magkano? Sulit or hindi? Sulit. Sulit yan. At again, hindi mo magagawang pataasin ang presyo ng kontrata mo kung hindi mo mapapili yung tamang economic status. Nakuha po natin, yun ang rason. Ngayon, realistic tayo. Nagmamadali ka. Discount, 1 million. 2 million na lang siya. Pinasyo. Sulit o hindi? Sulit 3 pa years rin. lang yan. Sulit. Sulit, di ba? Hindi, nagmamadali tayo. Sakto, may cash na. Yung broker, ano ang cash na? May 1.5 siya. Alam niyo sa 1.5 million? Daming mag-aagawan ito. Bakit? Gawa na eh. Yung property. Tama po ba? Nakuha natin? So, ibig sabihin, ang punto po natin dito is pag nakakapili ka ng tama, kontrata pa lang, eh pwede ka na mag-income. Tama? Kasi hindi natin alam kung anong mangyayari in the next 3 years eh. At least, ready ka kung anong mangyayari. Tama po? So, naintindihan po ng lahat? So, ito na. Titulo na. Margin na, umuwi na sa Pilipinas, titulo na ang hawak sa UPLB. Anong pwede mangyari? So, imagine pag-uwi sa Pilipinas, walang trabaho, pero dahil may titulo ka, imagine, sabihin lang natin na taga Zamboanga ka, taga Davao, taga Leyte, layo sa Laguna. Pupunta ka ngayon kung nasa ang syudad ka, area ka, hanap ka ng bangko. Dali mo yung titulo mo. Bang, pwede ba pa-assess na itong property ko? 8.7 million na po. So, nasabihin ng bank, 8.7 million na po yan. Kasi prime property, katabi ni UPLB. Pwede ka pa lang humiram ng 80% of the value, 7 million. Pero nanghihinayan ka.
kukunin lang yun ng bangko kasi wala kang pambayad. Wala kang trabaho eh. Pero ano sasabihin mo sa bangko? Bank, pwede ba pa-calculate? Pahiram na lang ako kung ano ang kayang bayaran ng nagre-renta sa unit ko. So, imbis na kumuha ng 7 million, kumuha ka na lang 1 million, 1.5, 2 million. So, bakit kakayanin yung ganyang pera na pwedeng hiramin? Kasi, imagine, after 6 years, tingin nyo, 25,000 pa rin yan, ang renta. Malaki na yan, 35,000 na yan. Ibig sabihin, pwede kang humiram sa bangko ngayon ng 1 million, 1.5, 2 million, 5 years to pay. Sino nagbabayad? Wala kang trabaho, ito yung renta. Ibig sabihin, pag uwi mo sa Pilipinas, because of a single title, may susuporta sa'yo. Imagine mo, gusto mo magnegosyo, wala ka na trabaho eh. Kuha ka, $500,000 pesos. Dahil lang sa titulo. Sino magbabayad? Yung renta. Eh nilagay mo siya sa negosyo, coffee shop. Ibig sabihin, dalawa ang magbabayad ngayon. Si renta at yung business. Baka after 2 years, 3 years, nabayaran mo na yung $500,000. Ibig sabihin, meron ka na namang pera. Kasi lumabas na yung titulo eh. E di hirap ka ulit, may mababayad na naman. So, ibig sabihin, ang power ng titulo pag napalabas mo ay, imagine, after 5 years, hirap ka na naman. So, imagine, 61 years old, lumabas yung titulo dahil sa humirap ka ng 1.5 million or 2 million. Sasabihin mo sa bangko, huwag mo na ibigay sa akin yung titulo ko. Diyan na lang ulit. Eh, nagtayo na si SNDC, si Ayala sa lugar. Ang dami na namin condo dito. Magkano na yung value? 12 million na po. So, pwede ka palang humiram na naman. Dahil may titulo ko na ulit, lumabas na eh. Tama po ba? So, ibig sabihin, at 61 years old, makakahiram ka pa ba sa bangko using your title? Yes. Dahil ang mga bangko, hindi tinitignan ng edad. Ang tinitignan niyan, yung property mo, yung value niya, at kung kaya niya magbayad sa sarili niya. Yun tinitignan ng bangko. Kaya magugulat ka na lang, every 5 years, wala. Kuha ka lang ng